mas pabor for Onyx. Kailangan gumawa dito ng AP brand ng sariling pagpapahirap nila. Ako. Hindi pwedeng, given naman mahirap yung buhay dito ni Few, hayaan lang nila. Dapat gumawa sila ng way para ma-disrupt yung hirap ng kapitan nila. At mukhang gagawa naman talaga nila ng paraan yan dahil game number 3 na ng AP Bren versus Onyx Esports. 1-1 ang ating score. Game 1 ay napunta sa AP Bren at game 2 naman ay binawi ng Onyx Esports. At kaya naman kung sinong makakakuha ng game 3 na to ay siyang makakakuha ng momentum in this entire series. Parehas purple buff ang simula ng ating mga tank junglers. Para pabilisan na lang itong kumuha ng, or mag-clear na minion wave. Kasi kung isipin mo, meron pang Shadow Stampede pala yung, may hila dito si Sans. Tapos Jeet Kondo, tas napakalayo. Ayan, example, nahila agad. Si Super Marco, pokes agad yan. Oo, grabe yung displacement na nanggagaling sa Onyx. Tapos si Ogwen mukhang mapopoke down pa niya si Kiboy, but that is a lot of damage on the gold laner. Ang gandang heads up play mula kay Owen kasi hindi niya sinundan si Kiboy doon. That would have been the death of Super Marco. Kasi may flicker concussive blast dito si Kiboy. Mamamatay ka agad Super Marco. Although you might say na pwedeng i-dodge with a flicker, no? Pero pag inambangan ka siya ng Kiboy, hihintay ni Kiboy mag-flicker yan eh. Oo, tsaka nakita natin yun ng isang araw, yung possible play talaga pag concussive blast. Kaya kung possible na kayo magpo-poke agad. So ito yung mahirap ngayon. Somehow kasi parang restricted yung mga positioning or pwedeng ikutan ngayon ng ating jungler. At parehas lane dominant ang ating gold laner. So we're talking about the Brody and the Bruno. Dalawa sa mga gusto talagang manalo ng kanilang laning phase at ginawa agad ng paraan ng Onyx, expending the flicker ng level 2 kay Sans. I mean, it's not as bad as Bruno and Claude. Kaya pa rin naman makarecover ni Brody. But definitely, ang nangyayari dito for Onyx is hindi na nila kailangan masyado intindihin yung gold lane kasi effectively lalamang at lalamang talaga si Dowell dyan no matter what. Ang kailangan na lang nila isipin is if makukuha nila itong first turtle objective versus AP Brand kasi this will allow them a very insane tempo control during the mid game. Speaking of control, sa may top lane, si Sans magiging target nila. Hindi pa level 4 wow! Alam na alam, magpapa-level 4 daw yung mid doon sa may XP lane. Kaya pipigilan ngayon, kulang ang side ng Onyx Kyrie? for this turtle objective. Pero ganun din naman ginagawa ni Kiboy. Habang nangyari yun, nagkakanya-kanyang zone out. Wala din namin ng mga players. Parehas na may retribution holder. Kay Flop TZ mapupunta. At si Ogwen hahabulin pa nila. Bots mukhang mababa ang kanyang HP dito. Pero si Ogwen, nag-aanap pa rin ng isa pang vengeance pa rin. It is a 3v1. Pero wala siyang pake. May final slash pad. Pinag-reset yung orange. Kyrie, pogi din ako. Si Kiboy naman ata ang isusunod pa nila. Naka-ready ngayon ng mga players at pag-aagawan ngayon itong orange buff. Look at Ogwen zoning up the players of Onyx. Pero nandito pa rin si Flop TZ sa value. Bola-bola lang naman. At si Kyrie halos makaka-agaw. Secure. Naagaw pa pala. Grabe ka, Flap! Lahat na lang inagaw mo! Dalawang objective ang nakuha ni Flap pero mukhang makakaganti ang Onyx. Worth it. Netherrealm has been exhausted. Arnott lang yan. Pero, Onyx, I did not expect them to misplay like this. Yung posisyon ni Sans kanina napakalalim, especially up against ang lapu-lapu na magle-level 4 na may bravest fighter. And after nun, doon nag-steamroll yung control. Kyrie, not using the retry in the right time. Hindi pumasok yung insertion ng retribution. May natirang HP. And nakuha pa nga ni Flap. Wow! Wow! Parang hinati nga yung mga players. Nahati si Chewe at si Kiboy kung saan pupunta. Ito na yung sinasabi natin bago magsimula yung laban. Kung alam na mahihirapan si Few dun sa may middle lane, pahirapan mo yung kalaban mo. Oo, talagang inikot ng AP Bren ang script at mukhang yung Bruno ay napipilitang magtago sa damuhan. This is insane momentum now going for AP Bren. Sinabi natin kanina either way. Pero ngayon, kontrolado ni Ogun pati ni Kyle TZ yung mapa. Kiboy cannot literally just find any target kasi nakaharap na lagi si Kyle TZ. And that is coming off from that play na nangyari sa may top play. Isang kill lang kay Sans. Ang bilis magbago ng momentum. And considering na lapu-lapu din yung hawak dito ng AP Brent, a damage-dealing XP laner, mahihirapan ng Onyx sa mid-game kasi yung XP na tatalon sa kanila, papatayin yung gold laner ng Onyx. At yan na nga nabanggit mo, Damage Hunter strike secured for Flap TZ. At kalahati na nga ang buhay ng first turtle, second turtle of the game. Boots, half HP at ang turtle ay secure pero si Flap ay namatay doon sa may kabilang dulo ng mapa pero turtle secured para sa AP Bren. Bait lang pala dito si Flop TZ para may mas maganda na pwedeng kuhanin para sa kanila. Kyle TZ na Ogwen ngayon. Pinapalibutan nila yung jungle dito ni Kyrie. Sabi, ayaw palaro. Hindi na yata nila pakukuhanin pa.
Wow! Yung pressure na nilalabas ng AP Bren, already a 1.6k gold lead. Pero 1 minute 30 seconds from now ay lalabas na ang pinakaunang Lord. Kung babalikan natin na nangyari nung game number 2 na agawan tayo, kaya kailangan alagaan si Kyle TC dito sa baba. Grabe, Kailangan ayaw na pa kailangan tuloy. talaga. Uy, Licker! napakalayo na napuntahan dito ni Kiboy. Pero si Super Marco ang target niya. Yun pala, nandito si Kyle Oh, TC. the dodge! Sa kanlungan ng mga kakampi. The Nandito dodge! na ang AP Bren. Bang! And it's gonna be a kill para kay Ogwen. Kiniis pa ng roamer ng AP Bren, but the dodge from Super Marco Flicker. Oh, Flap TZ. Okay, kalaban niya ngayon yung trumpo. At saka yung football player. Hinampas. Pero magwawagi pa rin ang merong sandata. Ayan na nga, ang dugong palaban. Lapu-lapu. AP Bren ngayon, lamang ng 2,000. At Onyx Indonesia mukhang nahihirapan silang kunin ang sarili nilang mga resources saan? inside their own jungle. Sans, ginawa mo kanina yan. Look at what happened on game number 1. Confidence booster daw yan eh. Oh, placebo effect. And Ogwen. Alam mo, nahihirapan na dito yung Onyx to deal with the Arlot. Sobrang unat, tapos mabalik yung HP, tapos nagsaset pa ng 4 with the final slash. And, Chewe. Chewe. Conceal play. Chewe. Chewe. Flicker out! Hindi sapat! Hindi sapat! Si Chewe makukuha nila doon. Parang natsikan lang. May iwan at medyo malalim dito si Ogwen. Oh, okay, no. hindi makakatakas pa. Pinagpasapasahan. At isama pa dito. Yo! Pero damage na si Clash. Kaya namamatay dito si Kiboy. Palitan lang dito mga boy ng mga skills para sa dalawang kupunan. At si Kyle TZ at si Kyrie, ibang laban din na kanilang tinatapatan. It is a 2-for-2 exchange pero mukhang bababa na ang AP Bren dahil lalabas na nga rin ang sunod na turtle. Dugo-dugoan ng konti dito sa Kyrie pero nakuha ni Kyle TZ ang orange buff at may retribution pa rin naman ang ating mga junglers. Grabe yung bola dito, nephew. Na-timingan pa niya na doon dadaan. Predicted. Kaya tumama yung kanyang projectile doon. At ito na naman, si Kyrie medyo mapipigilan na nag-retry. naman. Nag-retry. Hindi. Nag-retry si Kyle TZ. Oo, pero ibabait nila to ha. Pwede mag-turn dito ang AP Bren. They have insane momentum right now in Ogwen covering the grounds here. Oh, Kiboy! Kiboy! Kiboy, kamunti ka na pero Flap TC at naririnig mo na nga ang sigaw ng mga madla sa loob ng Rizal Memorial. Sigaw ay AP Bren at nakalamang na nga with a 3.5k. At dahil dyan, 3 pagong din malinis nakuha ng mga bees. AP Bren ngayon, sila nagdidikta ng ating Boy! laban at si Kiboy. Talagang hinahanap Oh. nila dito. Even Chewe, medyo nahihirapan na mag-split push. Si Ogwen nag-warning shot. Oo. Sabi niya magkamali ka ng tapak. Pinakita niya eh. Ito yung final slash ko ha. Tapos tinitigan niya yung pader. Magkamali ka ng tapak. Tama, promise next time ikaw yung nandyan. Oh, Eh yung mga threatening ore, yung nakatayo lang pero rock. Yung nakatayo lang pero nakakatakot. Sabi mo nga sa akin isang beses Midnight, mas nakakatakot pa yung roamer na nakatayo lang sa may Oo. buff mo. tama. Yung tititigan ka lang, panonoorin ka. Kasi hindi mo alam kung saan yung movement eh. Hindi mo malalaman. Baka merong biglang padating din pala No? ng mga kakampi niya. And AP Bren with a 4k gold lead. Pataas lang ng pataas. Reverse spaghetti ang nangyayari para sa AP Bren. At Kiboy ngayon mukhang napipilitang mag-vision na lamang. Oy, tsaka yung nabivisionan pa niya, alam din ni Ogwen kung saan bang gagaling. At kakaibang offense ang atin nakikita ngayon dahil lahat ng mga pwedeng kuhanin ng AP Bren against Onyx ay successfully nakukuha nila. Sinasakal lang nga ng AP Bren ang Onyx dito. Lahat na ata ng buff ni Kyrie ay kailangan niyang ipaglaban. Tinanggal lahat ng papogi, lahat ng sabon, lahat ng shampoo sa bahay. And Onyx, again, losing steam from the early game. Look at this, Kyle TZ and Ogwen fronting the lines. Walang magawa ang Onyx kundi manood. Oo, nakaredy na. Ay, grabe naman yung total Wow! dito. Si Kiboy hindi na nakagalaw pa. Take note, ginamit dito yung Netherlands. Boots! At habang nangyayari yun, si Boons kamunti Oh, no! pero mapepetrify dito si Ogwen. Buhay pa rin habang si Super Marco makakasira ng torre doon sa may bottom lane. Pero ito yung ginawa ang Onyx. Flicker expended para dito kay Ogwen pero napakagandang paglaban. Napakagandang pag-turn mula kay Kyle TZ. Kita mo yung commitment ng AP Bren. It's all to protect Super Marco. Sabihin na natin, sige, fine, kahit mamatay si Ogwen noon, kahit mapapaflicker sila, may nakukuha naman kasi silang trade. Number 1, yung resource na ginagamit ng Onyx, yung Black Dragon form na nagamit kanina. Pero it's all to protect the objective, which is Super Marco pushing the bottom lane. And now, you have to fight this Lord na wala kang Black Dragon form. So alam ng AP Bren to, nasa utak nila yung timers spells ng Onyx. At wala ring petrify si Boots dito. Critical mass na para dito sa Lord. Kyrie naka-conceal! Papasok pero Kyle TC pa rin makakakuha dito, makakasecure ng Lord. Habang si Ogwen sinespetan, kung nasan dito si Kyrie, look at Kyle TC zoning up the players of Onyx. Napapalibutan na nila at mas maganda dahil nakuha pa nila yung Lord.
At rinig na rinig ang suporta ng Hive sa AP Bren ngayon with a 6K gold lead in the first lord of the game. 10 minuto ang laro na to at pinagdadapan pa rin talaga ang bawat buff ni Kyrie. Hirap yan, boss! Kailan ba nating huling nakita si Kyrie ng 4-level gap against the enemy jungler? Kyle TZ really proving that he is a match against Kyrie. And kahit si Kyrie, inamin niya to, sabi niya, si Kyrie, kahit tumapat sa akin, lap TZ sa may top lane. Oh. However, heavy spin. Pero nakita na natin damage dito ng mga players ng Marco, AP Bren. Marco! Si Suns, bigla na lang nawala. Oh my goodness, saan nagaling yung damage na yun? Tapos yung Torre dito sa may top lane, masisira na rin. Pero buhay naman agad si Kyle? Suns. That is a paramis Oo. na nakuha nila. At pumutok na nga rin yung blessing dito. At may Final stun! slash! Double knock-up! Double final slash! At makakakuha pa ang AP Bren ng isa pang libreng kill. Punta muna tayo dito sa mid lane at sa bot lane. Dahil bubuhos na ang damage ng mga bees. At kitang-kita natin ngayon, kakabuhay lang ni Suns kanina, mabubuhay na siya ulit, makakadepend sa mga yon. Ang side ng Onyx, dahil mid the lane, ang kukuhanin ng AP Bren. Isa pa sa mga pinaka-importante ang kanilang nakuha. Pero turn muna dito sa baba. Black Dragon formula kay Boots at may wala ng Pedro Aray! Maiko. Pero napakasakit. Yung dragon lumilipad pa lang, mukhang babagsak na. Nakita natin, no, napilitan ng umalis agad. Sabi niya, teka, masakit pala. Akala ko, hindi pa. Mahirap ngayon dumepensa para sa Onyx. Nahihirapan na talaga ang Onyx dito. Napakasakit ni Super Marco. Full penetration, full damage. Coming up from this Brody. And of course, yung zone na nakagaling mula dito kay Few. And kapag nag-commit sila, nandyan yung final slash! Mula kay Ogwen! Oh my Lucas God! Kyrie! Mabibili na umalis, pero si Kiboy! Super Marco, pero nag-bad damage na yun para mapatay nila. Hindi! Boots! Hindi! Dahil si Boots na mapatay nila, Super Marco nga lang matataon doon. Dediretso pa rin si Chewe. Pero sabi nila parang delikado yata, isa namatay. Para dito sa AP Bren, dalawa naman para sa Onyx. Ang daming nilabas ng Onyx para pitasin si Super Marco doon. Pati mga battle spells in-expend. Petrify na nanggaling mula dito kay Boots. But Onyx still, yung firepower nila dito, yung damage output, hindi enough para patayin mga frontliners. Very conditional yung pag-pick up nila dito kay Super Marco. Hindi rin nakapag-flicker yung Brody. Pero next time, meron ng Wind of Nature na pwedeng pangsagot dito mula kay Super Marco. Onyx, they have to constantly find pickups like this kasi kung hindi, isa na lang yung tinitignan ng AP Bren. It's either the Lord or yung base na nasa harap nila. And the Luminous Lord is about to spawn. 8 segundo na lang ang inaabangan natin para lumabas ang sunod na Lord. This is the second Lord of the game at mukhang kontrolado ng AP Bren ang area na to. Pero may chance pa rin namang makapasok ang Onyx via the heavy spin at may conceal din ang Onyx Indonesia. Oh, sobrang delikado nito kasi kanina yung huli nating game, yung nung nabaliktad ng Onyx, it was Ogwen? from a Lord steal. Ogwen, So naghahanapan ngayon sila Ogwen and the rest of the players of Onyx kung sino nga ba at makakakuha nitong Lord. Ogwen magsusone doon, si Stans ginamit sumakay doon sa may Cyclone Eye. Walang final slash, walang final slash. Walang final slash at kalahati na nga lang ang buhay ng Lord. Pinapabagal ito ni Kyle TC at si Kyrie nagpakita na rin a 4-level conceal, nakita gap. nila. Pero yung conceal ay nagamit na nga rin. 4-level gap dito kay Kyle TC at Oh Kyrie. my goodness. Pero mukhang pinapabagal lang talaga ng AP Bren ang Lord take na to. Oh, para mahirap talaga pumasok pero final slash and Luka Ogwen. Si Kyrie na Lord rin take, Lord take! pero ginamit na is gonna be a Lord na walang contest para sa side ng AP Bren. Akala ng Onyx, binitawan na nila, nagpakita si Kyle TC sa may unahan. Pero Super Marco, hailed the Lord. And again, Keyboy, nag-conceal siya yung attempt niya nandun, pero nakatapak siya ng mga bola ni Few. Ang hirap talaga kapag nakatapak ka ng bola ni Few. At si Kyrie ngayon, hindi natin madalas masasabi to, kaya uulitin ko ulit. 4-level gap between Kyrie and Kyle TZ at kanina pa yan. Talagang pinapahirapan ng AP Bren ang Onyx Indonesia. Sabi natin kanina kung sino makakakuha ng game, daw sila makakakuha ng momentum. And look at the counter, look at the base. Kiboy! Magdedepensahan pa rin dito ng Onyx, pero ba silang big way? Pero look at Kiboy! Hindi niya mahanap, di ba? Kasi namatay na siya doon. Hindi na si Kyle TC, meron namang immortality. Meron pang big wave sa may bandang ibaba. Superman Here comes going free lang. Si Boots dito papasok ko ng pantry. Yung final slash ay nagamit na nga rin, pero mukhang babagsak na nga rin dito si Boots. 3 na lang ang natitira para sa side ng Indonesia. Si Sachi nasunog pa! Talagang sa harap, nag-mystic clash, hindi na makakatakas pa. That's it, At